Bakit po naging indirect bribery? Kasi sa direct bribery mga tol, ibig sabihin, ikaw ay isang public official at sa pamamagitan ng posisyon mo, gagamitin mo ito para favoran ang isang tao. Ito, pinapaliwanag ko lang na mas madali that constitute a direct bribery. Pero kapag ka indirect bribery ang pinag-uusapan, hindi kinakailangan umakto ka na gawin mo yung hinihiling ng tao. Sapat na ikaw ay public official at tumanggap ka, possibly for future consideration, dito nga sa definition, a public officer should not accept any gift offered to him because such gift is offered in an anticipation of future favor from him. At maliwanag dun sa narinig natin, parang may utang na loob na nangyayari. At yung ikatlo, yung qualified bribery. Kapag qualified bribery, madali lang itong tandaan mga tol. Kaparusahan lang ang tinitingnan dito. Kapag ang penalty ng paglabag sa batas ay life imprisonment o reclusion perpetua at ikaw public official, tinulungan mo yung tao na mayroong pong paglabag sa batas na may kaparusahan ganon, qualified bribery po yun. Ayan para mas maunawaan nyo lamang po yung sinasabi po dito ni Senator Lacson. By reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Yan, alamin natin yung katanungan ni Senator Lacson dito po sa interview kay George Garcia. Ewan ko kung matatalakay ito dito Tingnan natin. Pakinggan natin to. Eleksyon na dyan sa Antipolo. Sama na natin si mukhang hindi sa Antipolo no? Kampanya po nila ay mula sa farm election. Hindi sa mga botante yan. At the same time, yung balota, Wala, at yung kalating video naman ay hindi pala sa nandito na naman yung basura. Hindi pala sa issue kay Marcoleta kung hindi sa eleksyon sa Antipolo, saka sa BARM. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig po dito kay Senator Lacson. Number 4. Sana maayos yung audio mga tol. Let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya humaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, na ang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostille. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry, and filing of freeze order petitions are forfeiture. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin na nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent
Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanya mga pinagsasasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings, contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan ay gusto pa niya amyandahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-iingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na maring ko pinabubulaanan, ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this frat list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Grabe ano mga tol? Yung naratibo ni Marcoleta, naratibo ng China, ang lupit. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern
that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Sagot! Hindi, sasagot yan, syempre mamaya. Pero, alam po ninyo yung naging diskarte ni Marcoleta kahapon. Balikan ko po yung sinabi ko kanina na nakabase po sa sinabi ni Atty. Jesus Palcis. Red herring at straw fallacy. Ganun po yung naging diskarte sa interpellation nitong si Marcoleta na mamaya pupuntahan po natin. Bakit po red herring? Nililihis ni Marcoleta yung issue o kaya binabaluktot niya po. I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished Yeah. colleagues, and thank you. Ngayon, puntahan po natin yung parte ng palitan na nila ngayon, mga tol. Ito na yung pinakamatindi kahapon eh. No? Pinakagusto kong sinabi ni Senator Lacson kahapon, hindi ako interesado sa sinasabi mo. Barado. Barado po mga tol. Ito pong si Senator Dante Marcoleta. O, eto na ha. Dito nagkaroon na ng mainit na discussion sa pagitan ng dalawa. No? Ngingiti-ngiti lang. Parang nagpipigil si Senator Lacson dito kay Marcoleta kasi alam naman natin mga tol, red herring lang ang ginagawa niya. Parang pili ko lang. Parang pilo ka lang. O, eto ha. Dali. Kine-question niya pa dahil sinasabi niya na parang meron daw special treatment kay Senator Pampilo Lacson. Binigyan daw kagad ng pagkakataon samantalang siya, nag-intay daw siya ng alas 8 ng gabi. Balikan natin ito. Yan, yan. Majority Leader, are you Is it interpellation, Your Honor? I'd like to ask the gentleman from Pampanga, Tarlac, is he standing up to wish to interpellate the Senator Marcoleta? What is the gentleman pleasure? from Cavite? You're recognized. What is the Thank you, pleasure? Mr. President. Seeking the floor. Unang-una, ako po yung nagtataka ng Pangulo. Pagka po pala si Senator Ping Lacson na magdi-deliver ng privilege speech. Yan. Ano tawag dyan? Red herring. Paglilihis ng issue. Para hindi mapag-usapan yung mga pinoint out ni Senator Lacson na tama naman lahat, ang ginawa niya, kine-question niya ngayon yung sistema sa loob mismo ng Senado. Pinalalabas niya na meron pong, salamat naman natapos na yung basura, pinalalabas niya na meron pong favoritism baga. Ano? Tuloy tayo rito. Wala pa po tayong mati-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talaga tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, just sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So, usually, when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ng sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ang
ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa ko agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung nilapitan niya po ako for his speech, binabigyan po natin Senator Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give the privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you. Sir President, ang sinasabi ko lamang po ay ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Sir President, na lahat ay ganito. Kasi po yung yung una pa po bago ito, Mr. President, naalala ko, tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko sana ko mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver ng privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto ninyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po? po naglilihis. Sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una pong po? privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa. Yan na ang sagutan, ha? Ilagay nga natin sa normal speed para mas ma-appreciate natin. Dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy is po enough. kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, receipt sa locator. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. By the way, yung res ipsa loquitur, ang tawag po dyan, Latin word. That thing speak for itself. Di ba? Kung ano yung nakikita mo, kung ano yung sinasabi mo, yun na yun. Huwag nang baluktutin pa. May mga paglilihis pa ng issue itong si Rodante Marcoleta eh. Parang example ng red herring ganito mga tol, katulad ng ginagawa niya. Babawasan ang budget ng education. Di ba? Ngayon, imbis na pag-usapan yung budget sa education, for example lang po ito ang sasabihin ng kausap niya, ibig sabihin babawasan na rin ang budget ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Paano na ang seguridad? Ganoon po ang sistema nitong si Marcoleta. Ni-raise ni Senator Lacson lahat ng mga personal issue niya sa kanya. Dapat doon lang nag-focus eh. Bakit ngayon parang pinalalabas ni Marcoleta na walang pakialam si Senador Lacson sa flood control project anomalies? Nakikita niyo kung paano mang-gaslight itong si Marcoleta? Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito. I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po
ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Ito na yung straw hat policy, mga tol. Binabaluktot yung argumento. No? Pinapangatwiranan yung mga bagay-bagay para lamang ilihis doon sa tunay na issue. Ang ni-raise nitong si Senator Ping Lacson ay valid question. Bakit ganon kayo ka-protective sa mga diskaya? Tapos ililihis niya sa pamamagitan ng hindi lang naman daw mga diskaya. Sino pa? Sino pa ba yung mga tinindigan niya dyan? Nanindigan ba siya para kay Alcantara? Para kay Bryce Hernandez? Para kay Mendoza? Para kay Roberto Bernardo? At kung sino pang mga tumayong testigo na kinalauna na pagkakasuhan? Hindi. Tanging mga diskaya lamang ang tinindigan nitong si Marcoleta. Nangyari na nga yung restitution sa parte ni Alcantara. Daang milyon na ang naibalik. Sa parte ni Bernardo, milyones na ang naibalik. If not hundreds. No? Aabot pa nga daw ng bilyon yan kapag ka naisoli na lahat. Nangyari na yung pagbabalik ng kotse ng mga katulad nitong si Bryce Hernandez. Tumindig ba siya doon? Hindi. Tanging ang tinitindigan niya, mga diskaya. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko ang maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Di ba? Ang layo na nung issue, di ba? No? Pinagtatanggol na talaga ang mga diskaya. Nakikita ninyo yung diskarte niya. Ibalik ko lamang ito yung sabi ni Attorney Jesus Palsis kahapon dyan. Puntahan natin yung page ni Attorney Jesus Palsis. Ito. Red herring and straw hat policies. Yan ang diskarte nitong si Marcoleta. Saan ang babanda yun? Yan. Sabi niya dito, Ping Lacson asked Rodante Marcoleta point blank to answer if all that Lacson presented from Marcoleta's own mouth are false. Tameme si Marcoleta. Walang coherent answer. Puro red herrings and strawman policies. Lowest rank indeed. Balik po tayo dito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman yung nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganon.
Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Tama naman si Senator Lacson. Nagmumultitasking ako mga tol. Pasensya na kayo. May kausap sa kaliwat kanan. Tama naman si Senator Lacson. Kasi balita naman yon, Senator Rodante Marcoleta, at hindi nyo naman may kakaila. At ang katanungan kasi doon, meron bang koneksyon yung pagiging direktor ng asawa ninyo doon sa insurance company na connected sa mga diskaya? Kaya wag nyong sasabihin na hindi dapat yung pino-point out. No? Unang-una, public official po kayo. Pangalawa, senador po kayo. Pangatlo, chairman kayo that time ng Blue Ribbon Committee. Tapos yung isang naakusahan, di umano may connection officially sa asawa ninyo. Ano ba naman yan? Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na para bang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Saan nag-ad hominem si Senator Lacson? Personal attack? No. Ipinagtanggol lamang ni Senator Lacson yung sarili niya sa mga pag-atake ninyo. Ang liwa-liwanag nung narinig natin mga tol na pruweba. Sino ba yung umaatake? Si Rodante Marcoleta. In fact, ginawa niyo pang ang opisyal yan . Ano sinabi ninyo? Kakasuhan nyo ng ethics complaint si Senator Ping Lacson. Di ba? Hindi ad hominem yun. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagkat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa akin Ikaw yung naglalayo, Marcoleta . privilege speech kahapon, Ang linaw nung tanong sa iyo ni Senator Lacson, ulitin natin. Ulitin natin yung tanong ni Senator Lacson, mga tol. No? Kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi mo dyan. Tinatanong ka ni Senator Lacson. is regular. Eto ang linaw ng mga tanong dito ni Senator Lacson sa inyo. While it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these Yan. questions, Ms. Makinig kayo. Baka hindi napakinggan ni Marcoleta . No? Ito yung simpleng tanong. Ay hindi pala simpleng tanong ito. Sabi nga ni Attorney Jesus Palsis, Ping Lacson asked Rodante Marcoleta point blank to answer if all that Lacson presented from Marcoleta's own mouth are false. Pakinggan po ninyo. Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous draft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Yun lang. Kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dito, Senator Marcoleta. Ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Diba? Lumalayo na sila. Kine-question niya na ngayon yung pamamalakad
nito pong si Senator Ping Lacson. Sana in a separate privilege speech, gawin mo yan. No? Nag-privilege speech itong si Senator Lacson. May valid questions sa iyo. Di mo naman sinasagot. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po ang pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag. Never kong natandaan na ni-name drop ni Bernardo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa aking pagkakatanda, ang ni-name drop niya si Berzamin, Adrian Berzamin, at sinasabing para daw ito sa Office of the Executive Secretary. I-correct niyo ako mga tol kung tama yung pagkakaalala ko o mali yung pagkakaalala ko ha. Never ko kasing narinig eh. Pero sino tong isa? Yung dating kongresista, si Saldico, sinabi niya. But not itong si Roberto Bernardo. Tawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap. Nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Binaliktad niya na, no? Binabaluktot niya na yung argumento para ang panigan ng tao yung argumento niya. O that is straw hat fallacy. No, tandaan niyo po 'yon. Napakahalaga nung sitwasyon na ito kasi piling tama na naman si Marcoleta at sinasabi niya, ako paniwalaan ninyo kasi ako yung merong tunay na malasakit, parang ganun. At wag si Senator Panfilo Ping Lacson. Pero alam naman natin mga tol, no, kung sino dito sa dalawa na ito ang tunay talagang makabayan, ang tunay talagang nagseserve sa interes ng ating mga kababayang Pilipino at ng ating bansa. Sino sa tingin ninyo? Ako, malinaw sa akin si Senator Lacson yun, hindi si Senator Rodante Marcoleta. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila. That is red herring, gaslighting. No? Ganon, linlang itong si Marcoleta sa kanyang mga sinasabi sa harapan ng publiko. Kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin, kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po'y taliwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi nyo rito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Parastel Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark.
O dito, parado siya rito. Common sense na naman mga tol. Pahiyang-pahiya si Marcoleta dito kung tutuusin. No? Kaso lang yung mga DDS, paniniwala nila, ang galing-galing ni Marcoleta. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So, palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it. Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tigitigis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng niroute na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tigitigis ang kopya. Hindi po talaga pipirma nyo kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Common sense. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po, alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. Common sense. So gumawa kami ng isang Common sense, Marcoleta. nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po, si Senator Bam Aquino, binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, mai-defend ko, at makabove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, makapag-simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may pakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin.
Eh di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya patawag. Ngayon, si Governor Chavez Singson, wala naman po paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavez Singson. Sino naman ako para tumanggi? Ang bait naman ni ChatGPT, makasingit lang ako mga tol. Kasi tingnan nyo naman yung itsura ni Marcoleta dito. Tapos yung pinagawa kong thumbnail sa ChatGPT. O, di ba? O, eto yung kay ChatGPT. Nagpagawa ako ng thumbnail. Gawa mo ako ng thumbnail. Tinatamad na akong gumawa eh. O, ang galing ng ChatGPT, ano? O, yan, o. Ito yung mukha ni Marcoleta sa thumbnail ng ChatGPT. Tapos, ito naman yung mukha niya rito. Yan ang ad hominem. Senator Marcoleta, hindi si Senator Lacson. Na ipatawag kung sino man yung resource person. Eh nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. nung- President, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasaan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh, paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Mr. President. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, eh kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung Nakikita nyo kung ano pinaguhugutan ni Marcoleta rito. Yung pagiging decision maker as chairman ng committee. Di niya matanggap na sa kanyang pananaw dapat ipatawag ang mga tao na yon at hindi yon ginawa nitong si Senator Lacson. Wala kang magagawa. Siya yung chairman. Kung gusto mo, palitan mo siya. Pero dapat makakuha ka ng sapat na boto, Senator Marcoleta, para mapalitan siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hugot na hugot, mga tol. Ano yung hugot? Yung kanyang pagiging leader before, yung kanyang pagiging bida-bida sa Blue Ribbon Committee, hindi niya na magawa ngayon. No? Kaya hanggang ngayon, hindi makamove on. tanggit ng mga tao doon. Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganon, kalawak ang inyong pananaw, dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Zaldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin,
Ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumat. Yun na, nahugot na. Sino ba yung primerong tumuturo kay Martin Romualdez? Yung boss niya, si Sara Duterte. Kaya alam na, di ba mga tol, kung bakit nila talagang pilit inuugnay dito si Congressman Martin Romualdez. Pero madali lang sana yun eh. Magbigay kayo ng mga ebidensya kasi hindi pa pwedeng turo-turo lamang. Hindi pa pwedeng, dahil may mga tumayong testigo, nagsabi, agad-agad ng paniniwalaan, at basahin natin ang kaugnay na post yan ni Fiscal EJ. Si Fiscal EJ, ito yung observation niya. At naniniwala siyang tama si Senator Lacson. Ano? Bagman allegations without proof, why Senator Lacson is not convinced. Hindi pa nga naiimbestigahan ng maayos, marami ng butas ang affidavit. Kulang sa detalye, may mga bahaging parang imposible, at may mali-mali pa. Press con dito, press con doon, pero iba-iba rin ang sinasabi. The affidavit looks more political propaganda than a smoking gun. Ang kaya lang nilang i-attest ay ang naging bagmen sila. Yes, konektado sila kay Saldico, pero wala silang ebidensya na ang mga mali-maletang pera, assuming na totoo, ay galing talaga sa pondo ng flood control. Mukhang tama si Lacson, there's a real risk na magiging trial by publicity ang hearing instead of a genuine fact-finding investigation. Nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, ay kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip? Parang siya lang yung bida, no? Ng teteng na ito. Kung naiisip mo talaga na ang pagnanakaw sa pondo ng bayan ay dapat tutukan, dapat sinasabi mo rin ng mga katagang iyan sa boss mo na si Sara Duterte, na ngayon kumakaharap ng impeachment complaint dahil po sa mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang opisina at sa kanyang pagiging secretary during the time nang siya po ay kalihim ng Department of Education. Mismong kabang bayan ang tumagilid. Pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy. Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang Hindi maka-move on. Pero nung budget hearing, anong sinabi mo? Doon mismo sa committee, irespeto ang parliamentary courtesy. Kasi sino ang sangkot? Si Sara Duterte. Ayaw mong matanong. Dahil merong parliamentary courtesy. Tapos ngayon, sasabihin mo, nagyayabang ka. Kasi papabor. Dahil bakit mga tol? Yung iimbestigahan, yung ayaw nila eh. Yung iimbestigahan, yung tinitira ni Sara Duterte na si Martin Romualdez. pinag-uusapan dito, Pero bago ko makalimutan, meron namang hamon dyan si Senator Ping Lacson. Ang sinasabi lang ni Ping Lacson, magbigay kayo ng sapat na ebidensya. No? At doon naman sa committee report, nakalagay naman doon na nire-recommenda nilang imbestigahan patuloy itong si Martin Romualdez. interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribed statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi? Hindi yata nakikinig itong si Marcoleta. Pinaliwanag na nga ni Senator Lacson na hindi pa pwedeng basta-basta apostille lang. Ano? Binabalik niya yung issue para siya yung paniwalaan ng tao eh. Po, ganun ang ginawa ninyo. Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At Hindi ka nakikinig. Sinabi na ni Lacson yun sa kanyang privilege speech na hindi pa pwede yung sinasabi mo. palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin
ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Ayan, ililihis niya na naman sa issue. No? Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman na sa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman. Pero napakasimple ng sagot ni Lacson dito. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Yun, sampal sa iyo yun, Marcoleta. Kaya bakit siya makikinig sa privilege speech mo? Sige, magsalita ka dyan. Hindi obligasyon ni Senator Lacson, mga tol, na pakinggan ang privilege speech ng sino man. No? Ang obligasyon niya lamang, gawin yung kanyang trabaho bilang senador. Kung may mga nabanggit sa privilege speech at may kaugnayan sa kanyang trabaho, pwede niyang sagutin. Pero yung pakikinggan mo ang particular na privilege speech ng isang senador, hindi yan obligation, hindi yan mandatory para sa isang senador. Naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Yun naman ang totoo. Sa March 12 po, Mr. President, Katulad nito, nag-a-assume ka na naman ng mga bagay-bagay. No? Pero mo, feeling niya talaga siya yung tama lagi eh. Magbabanggit siya ng mga pangalan na inimbitahan na daw samantala yung mismong chairman ng committee. Wala pa. Wala pang ginagawang ganun. Soplak siya rito kasi titindig si Senator Erwin Tulfo dito at sinasabi niya na hindi pa kumpirmado yung mga bisita na yon. Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat pinatawag ko sa Pinatawag. magitan ng isang resolution. At Ang lupit, pinatawag ko. No, hindi naman siya yung chairman. Committee on Foreign Relations, mga to lang pinag-uusapan na dito. At ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio, at saka yung Professor. Grabe, Mga tol, tanong ko kayo. Tanong ko lang sa inyo. Sa tingin nyo ba merong narcissistic personality itong si Senador Dante Marcoleta? Sabi nyo naman yung opinion ninyo dyan, mga tol. Sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Yeah, na. Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President, with due respect. Well, as requested, if Member ka lang ng committee tapos ikaw pa yung mayroong ganang magsabing pinatawag mo. Kapal naman ang mukha nitong si Marcoleta. you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. So, The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. wow! Yun ang bombshell. Yung sinabi nitong si Senator Lacson. In other words, the gentleman from Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at ni-remind pa nga ako. Dito na, magkakaroon na ng personalan. Kaya sa huli, magmomoto proprio suspension itong si Senate President
Tito Soto. At sa pagkakataong ngayon, tatapusin na rin natin yung ating live streaming. Patuloy po natin pakinggan ito, mga tol. O yun, nung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea, Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Boom! Ha? Sampal sa mukha yun, mga tol. Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. No. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat dito, Hindi kami interesado sa'yo. Ang interesado lang sa mga sinasabi mo, mga DDS. ito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling sa kanya, Mr. President. Si Senator Lacson po ay pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Yan, ad hominem na yung mga ginagawa mo. So, paano po niya nahula? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Okay? Napakinggan naman natin, mga tol. Kayo na po ang humusga. Ha? Kung sino ba talaga ang para sa bayan, para sa ating mga kababayang Pilipino, sa pagitan po ng dalawang senador na yan, na si Senator Ping Lacson at si Senator Rodante Marcoleta. Pero kung ako tatanungin ninyo, ang sagot ko, si Senator Ping Lacson. Maliwanag na maliwanag po sa akin yan. Sana maliwanag din po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga manonood po natin na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ipanalangin po natin lagi ang kaligtasan at seguridad ng ating mahal na Pangulo. At maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.